Isang pirasong papel. Iyan lang ang kailangan ni Adrian para burahin ako bilang ina ng sarili kong anak. Habang namimilipit ako sa sakit pagkatapos manganak, ipinakilala niya ang kabit niya bilang tunay na asawa. Katulong lang siya, sabi ng biyenan ko. Hindi nila alam, ang perang winawaldas nila ay galing sa kumpanyang pagmamay-ari ko. Handa na ba silang mawala ang lahat? Doc, pakibilisan ang pag-asikaso sa birth certificate. Ang asawa kong si Chantal ang dapat na nakasulat doon bilang ina. Ang babaeng iyan? Tumingin si Adrian kay Maya nang may pandidiri. Ang mga matang dati ay puno ng tamis ay tila naging yelo sa talim. Isang bayarang katulong lang siya. Ginagamit lang namin ang sinapupunan niya para sa anak namin ni Chantal. Ang boses ni Adrian ay gumuho sa loob ng maliit at amoy gamot na silid ng ospital. Tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa pandinig ni Maya. Nakahiga siya sa matigas na kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa mula sa epekto ng anesthesia matapos ang mahabang oras ng pag-ire at paghihirap. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pares ng medyas ng sanggol na siya mismo ang nagborda gabi-gabi. Sa gitna ng gutom at pagtitipid, para lamang makatulong sa negosyo ni Adrian, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, at ang bawat patak ng kanyang pagmamahal para lamang sa pangarap nilang pamilya. Ngunit ang pangarap na yun ay dinurog ng mga katagang binitawan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na pukpok sa kanyang dibdib, na tila ba ang kanyang puso mismo ay gustong kumawala sa sakit. Nanlalabo ang kanyang paningin habang tinitignan ang babaeng nasa tabi ni Adrian, si Chantal, na nakasuot ng mamahaling sutla at may ngising nagtatagumpay. Walang lumabas na boses sa lalamunan ni Maya. Ang kanyang mga labi ay tuyot at nanginginig, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng bagyo. Ang sakit ng hiwa sa kanyang tiyan ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Ang silid na dati ay puno ng pag-asa para sa bagong buhay ay naging isang malamig na selda ng pagtataksil. Ang bawat gamit sa loob ng kwarto, ang IV fluid na tumutulo ng dahan-dahan, ang tunog ng monitor sa paligid, ay tila nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang pilit niyang inaabot ang direksyon ng nursery kung saan naroon ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila walang buhay, bumagsak ito sa gilid ng kama at nabitiwan ang maliit na medyas na kanyang pinakaingatan. Ang telang iyon, na puno ng kanyang mga luha at pangarap, ay nahulog sa maduming sahig ng ospital, kasing dumi ng pagtrato sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang saan ang hangganan ng kasamaan ng tao at kailan ba naging krimen ang magmahal ng tapat sa gitna ng kahirapan? Umalis ka na rito. Huwag mo nang dumiin ang gate namin ng marumi mong mga kamay. Ang sigaw ni Doña Remedios ay humiwa sa katahimikan ng gabi. Mas masakit pa kaysa sa bawat patak ng malamig na ulan na bumubuhos mula sa madilim na langit. Inihagis ng matanda ang isang lumang maleta sa labas ng mansyon. Dahilan, upang bumukas ito at kumalat ang iilang pirasong kupas na damit ni Maya sa maputik na kalsada. Nakatayo si Maya sa tapat ng gate, nanginginig ang buong katawan habang yakap ang kanyang sarili. Ang puting bestida na suot niya mula sa ospital ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang balat, na nagpapakita ng bakas ng dugo mula sa kanyang sariwang tahi. Bawat galaw niya ay tila may humahatak na libu-libong kutsilyo sa kanyang tiyan, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Mama, parang awa niyo na. Ang anak ko,
Kailangan ako ng baby ko. Ang pagsusumamo ni Maya. Ang kanyang boses ay halos malunod sa hagulhol ng hangin. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang anino ni Adrian. Nakatayo ito sa tabi ni Chantal. At kahit madilim, ramdam ni Maya ang lamig ng titig ng lalaking pinangakuan siyang poprotektahan habang buhay. Hindi man lang ito kumilos para pigilan ng kanyang ina. Sa halip, dahan-dahang isinara ni Adrian ang kurtina na tila ba tinatapos na ang huling kabanata ng kanilang pagsasama nang walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Anak, walang anak ang isang hampas lupa sa pamilyang ito. Muling bulyaw ni Remedios habang dinuduro si Maya gamit ang kanyang mamahaling payong. Ang anak ni Adrian ay anak ni Chantal. Ikaw? Isa ka lang pagkakamali na ngayon lang namin itatama. Huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong ipakulong kita sa pagnanakaw ng mga gamit na hindi mo naman kayang bilhin. Pagkatapos ay malakas na isinara ang bakal na gate. Ang tunog ng pagtama ng metal ay tila hudyat ng tuluyang pagkakait sa kanya ng mundong pinaglingkuran niya ng may katapatan. Napaluhod si Maya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang mga damit na nakakalat hanggang sa mahawakan niya ang isang maliit na nakatuping litrato ng kanyang mga magulang. Ito na lamang ang natitirang alaala ng kanyang nakaraan, ang tanging bagay na hindi nakuha ni Remedios dahil itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Ang luha ni Maya ay humalo sa ulan, bumabagtas sa kanyang namumutlang pisngi habang tinitignan ng mansyong tila naging isang malaking kabaong para sa kanyang mga pangarap. Unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Ang lamig ng semento at ang hapdi ng kanyang sugat ay unti-unting nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang init ng isang liwanag na tumama sa kanyang mukha. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang mga gulong nito ay nagpalsik ng tubig sa paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pares ng mamahaling sapatos ang lumapat sa basang kalsada. Isang matandang lalaki na may awtoridad sa bawat galaw ang lumabas, hawak ang isang malaking itim na payong. Senyorita Maya. Ang mahinang tawag nito, ang boses ay puno ng pag-aalala at paggalang na matagal nang hindi naririnig ni Maya mula sa ibang tao. Napatingin si Maya sa itaas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagod. Sino ang taong ito na tila kilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? At bakit siya narito sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay? Ang huling natatandaan ni Maya ay ang init ng isang kumot na bumalot sa kanya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang diwa. Miss Maya, gising na po kayo. Narito na tayo sa tahanan nyo. Ang malambot at pamilyar na tinig ni Nanay Ising ang dahan-dahang nagpabalik sa ulirat ni Maya. Ang amoy ng basang lupa at usok ng Manila ay napalitan ng halimuyak ng sariwang lavender at mamahaling pabango na humahalimuyak sa loob ng silid. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Hindi na ang kisame ng ospital na puno ng bitak ang kanyang nakita, kundi isang marangyang chandelier na kristal na tila mga bituing nagliliwanag sa itaas. Nakahiga siya sa isang kama na ang lambot ay tila ulap, na babalot ng telang seda na sadyang inangkat pa mula sa Europa. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga alaala ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Nanay Ising, ang mahinang tawag ni Maya, ang kanyang boses ay may panginginig pa rin. Bakit niyo ako hinanap? Dahil hindi ko kayang makita ang anak ng aking amo na tinatrato na parang basura sa kalsada. Maya, sagot ng matanda, habang dahan-dahang pinupunasan ang noo ng dalaga ng isang mainit na tuwalya. 10 taon kang nagtago, 10 taon mong pinili ang hirap dahil sa paniniwalang si Adrian ang bubuo
sa pangarap mo. Ngunit sapat na ang nasaksihan ko kanina. Panahon na para bumalik ang tunay na reyna ng Alteza. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Bumangon siya ng dahan-dahan, tinitiis ang kirot sa kanyang katawan na tila babawat himaymay ng kanyang laman ay nagre-rebelde. Humarap siya sa malaking salamin na may gintong baybay sa gilid. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang yaya o ang katulong na nilait ni Doña Remedios. Bagaman maputla, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang matinding determinasyon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang bahagi kung saan nandoon ang tahinang panganganak. Ang sakit na yon ang magsisilbing paalala sa kanya bawat segundo na ang kanyang anak ay nasa kamay ng mga halimaw. Kinuha niya ang isang itim na velvet box sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito at tumambad ang isang kwintas na gawa sa pinakamahal na brilyante, ang simbolo ng kapangyarihan ng Alteza Tech na tanging ang tagapagmana lamang ang may karapatang magsuot. Gusto ni Adrian ng pera? Gusto ni Doña Remedios ng kapangyarihan? Ang bulong ni Maya, ang kanyang tinig, ay malamig pa sa simoy ng hangin sa labas. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng iyon. Ipaparamdam ko sa kanila ang sarap ng pagkakaroon ng lahat bago ko sila itulak sa bangin ng kawalan. Hindi nila alam na ang bawat sentimong winawaldas nila ngayon ay mula sa mga kamay na pilit nilang dinudumihan. Dahan-dahang hinaplos ni Maya ang malamig na salamin. Ang imahe ng isang mahina at mapagmahal na asawa ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang anino na puno ng lihim at bagsik. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tanging ang pangalan ng kanyang anak ang naroon, isang panata na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagkatok ni Nanay Ising sa pinto. Nakahanda na ang lahat, Miss Maya. Ang mga abogado, ang mga tauhan mo, at ang mga impormasyong hinihingi mo tungkol sa mga utang ni Adrian, lahat ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Maya. Babalikan ko kayo, Adrian, Remedios, Chantal, handa na ang impyerno para sa inyo. At ako mismo ang magbubukas ng pintuan nito. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang munting tanong ang tila natusok sa kanyang puso. Paano niya haharapin ang sariling anak na pinalalaki sa piling ng kanyang kaaway? At sapat nga ba ang yaman para hilumin ang sugat na iniwan ng isang malupit na pagtatak sa... Gusto niyo ng ginto? Ibibigay ko sa inyo hanggang sa malunod kayo sa bigat nito. Ang bulong ni Maya ay tila isang sumpa habang pinapanood niya mula sa malalaking screen sa loob ng kanyang opisina ang bawat galaw ni Adrian. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang umiikot sa gilid ng isang kristal na baso. Ang malamig na tubig sa loob nito ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina na bahagi rin ng Alteza Tech, abala si Adrian sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Chantal, darling, konting tiis na lang. Kapag nakuha ko ang tiwala ng bagong investor na si Madam M, hindi na lang tayo basta empleyado rito. Tayo na ang magpapatakbo ng buong sangay na ito. Ang mayabang na pahayag ni Adrian habang nakatingin sa kanyang kalaguyo na abalang nagsusukat ng mga alahas sa tabi niya. Make sure of it, Adrian. Hindi ako sanay sa mga mumurahing restaurant na dinadala mo sa akin nitong mga nakaraang araw. I want the lifestyle you promised me. Ang maarteng sagot ni Chantal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hinahaplos ang isang brilyanteng singsing. Ngunit hindi nila alam, bawat sentimo na ginagastos ni Adrian para pasayahin si Chantal ay unti-unti nang humuhulog sa kanya sa isang malalim na hukay. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Adrian mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nilalaman nito ay isang paanyaya para sa isang private investment briefing mula sa kinatawan ni Madam M. Ang puso ni Adrian ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba
at pananabik. Sa tingin niya ito na ang pintuan patungo sa langit na kanyang pinapangarap. Nanay Ising ihanda ang kontrata. Ang utos ni Maya sa kanyang tapat na kasambahay na ngayon ay nagsisilbi na ring kanyang kanang kamay. Gusto kong pirirmahan niya ang bawat pahina na tila ba ito ang kanyang kaligtasan. Gusto kong makita ang kislap sa kanyang mga mata habang ibinibenta niya ang huling piraso ng kanyang dangal nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, sa isang madilim at pribadong silid ng isang sikat na hotel, hinarap ni Adrienne ang isang abogadong kinatawan ni Maya. Inilatag sa harap niya ang mga dokumento para sa ₱1 bilyong proyekto. Ang tanging kailangan niya ay ilagay ang kanyang mga shares at ang mismong mansyon na tinitirhan nila bilang collateral. Ang kasakiman ay bumulag sa kanyang isipan. Hindi na niya binasa ang mga maliliit na letra sa huling bahagi ng kontrata na nagsasabing sa oras na magkaroon ng kahit maliit na aberya, ang lahat ng kanyang pag-aari ay automatikong malilipat sa ilalim ng pangalan ng Alteza Tech. Dahan-dahang kinuha ni Adrienne ang mamahaling pluma at itinuon ito sa papel. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang hakbang palapit sa kanyang sariling pagkawasak. Para sa ating hinaharap, Chantal, ang bulong niya sa sarili bago tuluyang ilapat ang kanyang pirma. Sa loob ng kanyang sasakyan, pinapanood ni Maya ang live feed mula sa nakatagong kamera sa loob ng silid. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang halong saya, kundi purong paghihiganti. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, muling humapdi ang kanyang dibdib nang makita ang isang litrato sa kanyang tablet, ang kanyang anak na si Baby Amara. Nahawak-hawak ni Chantal para sa isang social media post na tila ba ito ay isang gamit lamang para makakuha ng atensyon. Ang galit ni Maya ay muling nag-alab, mas matindi at mas mapangwasak. Habang naglalakad si Adrienne, palabas ng hotel na may malawak na ngiti, hindi niya namamalayan na ang langit na kanyang inaakala ay simula pa lamang ng kanyang pagkahulog. Isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang ina, si Doña Remedios, na may halong takot sa boses. Adrienne, may mga taong dumating dito sa bahay. Sinasabi nilang kailangan nating lisanin ang mansyon sa loob ng 30 araw kung hindi mo mababayaran ang bagong utang mo. Ano ang nangyayari, anak? Ang ngiti sa mukha ni Adrienne ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na takot na tila gumagapang sa kanyang buong katawan. Sino ba talaga si Madam M? At bakit tila alam nito ang bawat kahinaan ng kanyang pamilya? Tumahimik ka nga. Ang ingay-ingay mo. Nakakasira ka ng mood. Ang pasigaw na bulyaw ni Chantal ay umalingaw-ngaw sa loob ng nursery. Sapat na para mas lalong mapahagulhol ang maliit na sanggol na nakahiga sa kanyang mamahaling kuna. Imbes na buhatin at patahanin ng bata, abala si Chantal sa pag-aayos ng kanyang ring light at pagtitig sa harap ng salamin. Mas inaalala ang kanyang hitsura para sa susunod na social media post kaysa sa gutom at basang lampin ni Baby Amara. Sa labas ng pinto, nakatayo si Maya na nakasuot ng uniforme ng isang service inspector. May suot na salamin at face mask upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang bawat iyak ng kanyang anak ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang puso. Ramdam niya ang pagkirot ng kanyang dibdib, ang baha ng gatas na tila gustong kumawala upang pakainin ang munting buhay na kanyang isinilang. Halos madurog ang kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang toolbag habang pinapanood ang kapabayaan ng babaeng pilit na umaagaw sa kanyang posisyon. Ma'am, baka po kailangan ng palitan ng diaper ng bata o baka po gutom na. Ang mahinahong wika ni Maya, pilit na pinapatatag ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig nito. Huwag mo akong turuan kung anong gagawin. Kasama ba sa trabaho niyo ang makialam sa pagpapalaki ko ng anak? Ang matalim na sagot ni Chantal habang masama ang tingin sa nagpapanggap na inspektor. Kung gusto mong tumahimik iyan, ikaw ang magpatahan.
May kailangan pa akong tapusin na live stream. Padabog na lumabas si Chantal ng silid, iniwan ng sanggol na halos wala ng boses sa katatapos na pag-iyak. Dahan-dahang lumapit si Maya sa kuna. Ang kanyang mga paa ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Nang masilayan niya ang mukha ni Amara, ang mga matang puno ng luha at ang maliliit na kamay na tila humahanap ng kalinga, hindi na napigilan ni Maya ang pagdaloy ng sarili niyang mga luha sa ilalim ng kanyang maskara. Maingat niyang binuhat ang sanggol, idinikit ito sa kanyang dibdib at ibinigay ang init na matagal na nitong hinahanap. Tila isang himala, ang matining na iyak ni Amara ay biglang huminto. Ang munting bata ay humilig sa balikat ng kanyang tunay na ina, huminga ng malalim at dahan-dahang ipinikit ang mga mata habang dinarama ang pamilyar na tibok ng puso ni Maya. Ang halimuyak ng sanggol, ang amoy ng gatas at pulbo, ay tila isang gamot na humilom sa sugat ng kaluluwa ni Maya sa loob ng ilang sandali. Isang tahimik na panata ang binitawan niya sa gitna ng katahimikan ng silid na hinding-hindi na niya hahayaang masaktan pa ang kanyang anak. Nakalimutan ni Maya ang panganib. Nakalimutan niya ang kanyang disguise. Ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang likod ng bata. Ibinubulong ang isang oyayi na tanging sila lamang ang nakakaalam. Nabalik lamang ang diwa ni Maya nang marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pasilyo. Ang pinto ay biglang bumukas at iniluwan nito si Doña Remedios na may bitbit na nanlilisik na mga mata at pagdududa sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo? Bakit mo karga ang apo ko? Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad at hinala. Lumapit ito kay Maya. Tinitignan siyang maigi mula ulo hanggang paa. Tila may hinahanap na pamilyar na bakas sa likod ng maskara at salamin. Service inspector ka lang, di ba? Bakit tila masyadong panatag ang bata sa mga bisig mo? Ang puso ni Maya ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng paghihintay. Kung magkakamali siya ng isang galaw, mawawala ang lahat ng kanyang pinagplanuhan. Ngunit sa ilalim ng mga matang mapanuri ni Remedios, may isang bagay na hindi maitatago ni Maya. Ang kislap ng pagmamahal ng isang ina na hinding-hindi kailanman mabubura ng kahit anong pagkukunwari. Ibigay mo sa akin ang bata. Baka kung anong dumi at mikrobyo ang dala mo mula sa kalsada at mahawa pa ang apo ko. Ang boses ni Doña Remedios ay tila matalas na itak na humiwa sa katahimikan, kasabay ng marahas na paghablot niya kay Baby Amara mula sa mga bisig ni Maya. Dahil sa biglaang pagkilos ng matanda, muling napahagulhol ang sanggol, isang tunog na tila bumasag sa bawat hibla ng puso ni Maya. Pasensya na po, ma'am. Nakita ko lang po na umiiyak ang bata at walang nag-aasikaso. Ang mahinang paliwanag ni Maya habang nakayuko at pilit na kinukubli ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Wala kaming pakialam sa opinyon mo. Isang hamak na service inspector ka lang. Huwag mong isipin na may karapatan kang hawakan ang mga bagay na mas mahal pa sa buhay mo. Nanlilisik ang mga mata ni Remedios habang dinuduro ang balikat ni Maya. At ikaw, Chantal, sigaw ng matanda sa manugang nakakapasok lang muli sa silid. Ganyan ka ba kabaya? Hinahayaan mo ang kung sino-sinong hampas lupa na hawakan ng anak mo? Kung hindi mo kayang maging ina, mag-hire tayo ng professional nurse, hindi itong mga taong amoy pawis at walang pinag-aralan. Dito na nagsimula ang lason ng pananalita ni Remedios, ang sining ng pagbaluktot sa katotohanan na matagal na niyang ginagawa kay Maya. Tignan mo ang bata, umiiyak dahil sa'yo. Ang baling ng matanda kay Maya, kahit alam ng lahat na ang marahas niyang paghablot ang dahilan ng pag-iyak ng sanggol. Ikaw ang nagdala ng malas sa kwartong ito. Mula nang pumasok ka, naging balisa ang apo ko. Siguro ay may balak kang masama Siguro ay gusto mong nakawan ng pamilyang ito.
Ang bawat salita ni Remedios ay tila mga latay ng paunang paghatol. Ito ang gaslighting na naging bilangguan ni Maya sa loob ng maraming taon. Ang sisisihin siya sa mga pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Ang iparamdam sa kanya na siya ang mitya ng lahat ng gulo. Hindi nakatiis si Remedios. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Maya ang umalingaw-ngaw sa silid. Napalingon ang mukha ni Maya sa lakas ng tama. Ang kanyang salamin ay bahagyang natanggal, ngunit agad niyang naayos. Ramdam niya ang init at hapdi sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang apoy na nabubuhay sa kanyang kalooban. "Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga security," bulyaw ni Remedios. Kumuha siya ng ilang pirasong barya sa kanyang pitaka at marahas itong isinabog sa sahig. Sa paanan ni Maya, "Ayan, pambili mo ng gamot sa kati ng kamay mo at pambayad sa abalang idinulot mo sa amin." Layas. Dahan-dahang lumuhod si Maya, hindi dahil sa pagsuko, kundi upang pulutin ang bawat barya. Ang bawat piraso ng metal na tumatama sa kanyang palad ay tila isang bala na itatabi niya para sa kanyang pagbabalik. Nanunuot sa kanyang pandinig ang tawa ni Chantal sa background. Isang mapang-uring tawa na tila nagdiriwang sa kanyang pagkahiya. Sa kanyang pagtayo, isang huling sulyap ang ibinigay ni Maya kay Amara na ngayon ay pilit na pinatatahan ni Remedios sa isang napaka-plastic na paraan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa magkaroon ito ng marka. Paglabas ni Maya sa mansyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Wala na ang bakas ng isang hamak na inspektor. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng awtoridad. "Attorney Santos, ituloy ang plano. Gusto kong bawiin ang lahat ng pag-aari ng Alteza Tech na kasalukuyang ginagamit ng mga pumatay sa dangal ko. Ngayon din, huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang pirasong sinulid para sa kanila." Nabalik lamang ang kanyang atensyon sa kalsada nang makita niya ang isang pamilyar na sasakyan na paparating, ang sasakyan ni Adrian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman ni Maya, kundi isang malamig na pananabik. Ang akala mo ba ay habang buhay kang mananatili sa itaas ng toreng gawa sa kasinungalingan? Nagkakamali ka, Adrian, dahil ang bawat bato nito ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng iyong mga paa. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon, habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa kakarampot na kapayapaang natitira sa loob ng tahanang iyon. Sa loob ng marangyang salas, hindi na halimuyak ng mga sariwang bulaklak ang nananaig, kundi ang amoy ng tensyon at namumuong galit. Nakaupo si Chantal sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa tumpak ng mga bayarin na nakapatong sa mesa. "Adrian, ano ito? Bakit tumalbog ang tseke na ibinigay mo para sa reservation ko sa luxury spa?" Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Ang asik ni Chantal. Ang kanyang boses ay tila matalas na kuko na kumakalkal sa nababagabag na isipan ni Adrian. Si Adrian, na dati ay laging maayos at kagalang-galang ang tindig, ay nakasandal sa pader. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay ng maayos. Masyado lang naging mabilis ang mga galaw sa kumpanya, Chantal. Konting pasensya lang. Madam M is just testing my liquidity. Kapag naayos na ang bagong investment, triple pa ang ibabalik ko sa'yo. Ang pagdadahilan niya, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang humahawak sa baso ng alak ay hindi niya maitago. "Pasensya? Yan na lang ba ang maririnig ko sa'yo araw-araw?" Muling bulyaw ni Chantal habang marahas na itinatapon ang kanyang designer bag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling balat sa malamig na marmol ay tila hudyat ng pagbitak ng kanilang relasyon. "Pinili kita dahil sabi mo ay ikaw ang hari ng Alteza. Pero bakit tila mas marami pang pera ang mga katulong kaysa sa iyo ngayon?" Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok si Doña Remedios na may hawak na isang puting sobre. Ang kanyang muka ay maputla
malayo sa mapagmataas na hitsura niya kanina habang sinasampal si Maya. Adrienne, may nag-iwan nito sa pinto. Para daw kay Chantal, ang mahinang wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na tila ba ang sobreng hawak niya ay may lamang lason. Dali-daling kinuha ni Chantal ang sobre at binuksan ito. Isang piraso ng papel ang tumambad sa kanya. May kalakip na isang maliit na susi na may logo ng isang mamahaling safe house. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang maikling mensahe sa wikang Tagalog na tila humahalukay sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking kasama mo ay isang magnanakaw ng buhay. Tumingin ka sa likod ng mga larawan sa kanyang silid at malalaman mo kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa mo. Napatitig si Chantal kay Adrienne. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at nagsisimulang mabuo ang isang mapanganib na plano sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na akala ni Adrienne ay matibay ay tila isang manipis na sinulid lamang na madaling mapuputol sa oras na mawala ang kinang ng ginto. Nabalik lamang ang kanilang atensyon sa paligid nang marinig ang tunog ng isang malakas na kulog sa labas. Kasabay ng biglaang pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang boses ng iyak ni Baby Amara mula sa nursery ang naririnig. Isang iyak na tila naghahanap ng kalinga sa gitna ng isang tahanang puno ng mga anino ng kataksilan. Sino ang nagpadala nito, Adrienne? Ang malamig na tanong ni Chantal. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambing. May itinatago ka ba sa akin tungkol sa dati mong asawa? May itinatago ka ba tungkol kay Maya? Hindi nakasagot si Adrienne. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na tila nagmumula sa isang bukas na bintana, kahit alam niyang sarado ang lahat. Tila may isang presensya sa loob ng bahay na nanonood sa bawat pagkakamali nila. Naghihintay ng tamang pagkakataon para tuluyang pabagsakin ang kanilang paraisong gawa sa buhangin. Ang bawat lihim ay may sariling pintig at kapag dumating ang takdang panahon, kusa itong kumakawala upang wasakin ang katahimikan ng kasalukuyan. Ang bulong ni Maya ay tila sumasabay sa sayaw ng apoy ng kandila sa loob ng kanyang silid-aklatan. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang ama, si Don Teodoro, na may ngiti sa mga labi habang karga ang batang Maya. Ang kislap sa mga mata ng kanyang ama ay tila isang gabay sa gitna ng kadilimang pilit na bumabalot sa kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Ising, bit-bit ang isang tray ng mainit na tsa. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila may dalang bigat. Isang bigat na hindi galing sa katandaan, kundi sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago sa loob ng maraming dekada. Inilapag niya ang tsaa sa harap ni Maya at tumitig sa litrato ng dating amo. Miss Maya, may mga bagay na mas madilim pa sa gabing naranasan mo sa ilalim ng ulan. Ang panimula ni Nanay Ising, ang kanyang boses, ay tila isang malat na himig ng nakaraan. Akala mo ba ay nagkataon lang ang pagkikita niyo ni Adrienne noon sa universidad? Akala mo ba ay tadhana ang naglapit sa inyong dalawa? Napatingin si Maya sa kanyang yaya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Anong ibig niyo pong sabihin, Nanay? Kinuha ni Nanay Ising ang isang maliit na kahon na gawa sa nara mula sa ilalim ng kanyang balabal. Ang kahoy nito ay kupas na, ngunit ang amoy ng lumang papel ay nananatili pa rin. Bago pumanaw ang iyong ama, may mga taong pilit na bumubutas sa kanyang kumpanya. May mga taong nagmamanipula sa kanyang mga stocks upang pabagsakin ang Alteza. Ang akala ni Don Teodoro ay mga kaaway sa negosyo ang may gawa nito, ngunit may isang babaeng laging nakamasid sa bawat galaw niya. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Ising ang kahon at inilabas ang isang serye ng mga dokumento na may mga lagdang tila pamilyar kay Maya. Si Doña Remedios, hindi siya basta-basta lumitaw sa buhay mo bilang biyenan. Siya ang dating sekretarya ng finance partner ng iyong ama.
Siya ang nagnakaw ng mga mahahalagang papeles na naging sanhi ng atake sa puso ni Don Teodoro 10 taon na ang nakalilipas. Ang mundo ni Maya ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang isipan. Ang hapdi sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na panginginig. Kaya ba? Kaya ba pilit na inilayo ni Adrian ang sarili niya sa mga usaping negosyo ng Alteza noong una kaming magkita? Dahil alam nilang ako ang anak ng taong sinira nila. Plano ang lahat, anak. Ang malungkot na tugon ni Nanay Ising habang hinahaplos ang kamay ni Maya. Ginamit ni Remedios ang sariling anak para masigurong walang sino man ang maghahanap sa mga nawawalang yaman ng iyong ama. Inakala nilang sa pagpapakasal mo kay Adrian, tuluyan mo nang tatalikuran ang iyong nakaraan at mapapasakamay nila ang lahat nang hindi ka naghihinala. Isang piraso ng papel ang kinuha ni Maya mula sa kahon. Ito ay isang sulat na may selyo ng bangko. May petsang ilang araw bago ang kamatayan ng kanyang ama. Sa ibaba nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Remedios bilang tumanggap ng isang malaking halaga ng pera na kinuha mula sa trust fund na inilaan para sa pag-aaral ni Maya. Hindi lang nila ako ninakawan ng asawa at anak. Ang bulong ni Maya, ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng bagsik. Ninakawan nila ako ng pagkakataong makasama ang ama ko sa kanyang huling hininga. Pinatay nila ang tatay ko para lamang sa mga alahas na suot-suot ni Remedios ngayon. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa pisngi ni Maya ay tila naging lason na nagpapatatag sa kanyang desisyon. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Kung dati ay gusto lang niyang mabawi ang kanyang anak, ngayon ay sisiguraduhin niyang mabubulok sa bilangguan ang babaeng pumatay sa kanyang pamilya. Nabalik lamang ang katahimikan sa silid nang marinig ang tunog ng hangin na humahampas sa bintana, na tila ba ang kaluluwa ni Don Teodoro ay sumasang-ayon sa planong nabubuo sa isipan ng kanyang anak. Nay Ising, ang tawag ni Maya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa dilim sa labas. Ihanda ang huling piraso ng ebidensya. Gusto kong makita ang mukha ni Remedios kapag nalaman niyang ang hampas lupa na sinasabi niya ay ang anak ng lalaking pinagnakawan niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Nanay Ising. Isang tawag mula sa isang informante sa loob ng mansyon ni Adrian. Miss Maya, si Chantal. Pinasok niya ang silid niyo ni Adrian at may nakita siyang isang lihim na vault sa likod ng inyong wedding photo. Ang puso ni Maya ay biglang kumaba. Ano ang nasa loob ng vault na yon na maaring makapagpabago sa takbo ng laban? Hindi sapat ang bawat sentimo ng yaman ko para ibalik ang buhay na ninakaw niyo, pero sapat ang lahat ng ito para ibaon kayo sa hukay ng sarili ninyong kasakiman. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na dasal na binibigkas ni Maya habang pinapanood ang paglubog ng araw mula sa pinakamataas na palapag ng Alteza Tech. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang serye ng mga dokumento, mga papeles ng utang, mga kasulatan ng sangla, at ang titulong nagpapatunay na ang mansyon ni Adrian ay hindi na sa kanya. Dahan-dahang itinuon ni Maya ang kanyang panulat sa huling pahina ng acquisition paper. Ang bawat hagod ng tinta sa puting papel ay tila isang matalim na kuko na bumabaon sa lalamunan ng mga taong nagpahirap sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, tahimik niyang binili ang lahat ng mga kumpanyang pinagkakautangan ni Adrian. Binili niya ang bawat loan na kinuha nito para lamang mapanatili ang marangyang pamumuhay ni Chantal at ang kahambugan ni Remedios. Ngayon, ang bawat hininga ng pamilyang iyon ay nasa ilalim na ng kanyang mga kamay. Miss Maya, kumpirmado na po. Ang lahat ng mga ari-arian nila, mula sa mga sasakyan hanggang sa huling piraso ng lupa sa probinsya, ay nakapangalan na sa Alteza. Ang ulat ng kanyang abogado sa kabilang linya. Hinihintay na lamang po ang inyong utos para sa pagpapatupad ng foreclosure. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mukha ni Maya. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling puno ng pait. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isang maliit na sapatos ng sanggol, ang kapares ng naiwan niya sa maduming sahig ng ospital noong gabing itaboy siya. Marahan niya itong hinaplos, dinarama ang bawat hibla ng tela na tila ba ito ang pisngi ni Baby Amara. Ang munting paalala na ang lahat ng paghihiganting ito ay para sa isang kinabukasang malaya sila ng kanyang anak. Samantala, sa loob ng madilim na mansyon, ang hangin ay tila lalong bumibigat. Si Adrienne ay nakaupo sa sahig ng kanyang silid, napapalibutan ng mga alak at mga sulat ng paniningil na hindi na niya kayang bayaran. Ang bawat tunog ng pagpatak ng tubig mula sa gripo sa banyo ay tila isang babala. Sa bawat segundong dumadaan, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang oras ay unti-unti nang nauubos. "Adrienne, open this door!" Ang sigaw ni Chantal ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. "May nakita ako sa vault mo. Ano itong mga papeles tungkol sa Altesa at kay Maya? Bakit nakasulat dito na ikaw ang may pananagutan sa lahat ng nawalang pera ni Don Teodoro?" Nanigas ang buong katawan ni Adrienne. Ang lihim na pilit nilang itinago ni Remedios sa loob ng 10 taon ay tila kusa ng lumalabas upang sila ay sakalin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. "Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan, Chantal. Iyan ang magliligtas sa atin." Magliligtas? O magbabaon sa atin sa kulungan? Ang balik na sigaw ni Chantal habang iwinawagayway ang isang lumang ledger. "Niloko niyo si Maya. Pinatay niyo ang tatay niya sa stress at pagnanakaw. At ngayon, ang kumpanyang kinakalaban mo ay ang kumpanyang dapat ay sa kanya." Hindi na natapos ang kanilang pag-aaway nang marinig ang tunog ng sunod-sunod na busina ng mga sasakyan sa labas ng kanilang gate. Isang pangkat ng mga lalaking nakabarong at may bitbit na mga legal na dokumento ang bumaba mula sa mga itim na sasakyan. Sa pangunguna ni Nanay Ising, pumasok sila sa loob ng bakuran na tila mga anino ng katarungan. Mula sa kanyang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, pinanood ni Maya ang takot na bumalot sa mukha ni Remedios nang makita ang mga sheriff sa kanilang pintuan. Ang mansyong itinuring nilang palasyo ay naging isang kulungan sa loob lamang ng isang saglit. "Ngayon, Adrienne," ang bulong ni Maya sa sarili habang pinapatay ang makina na ng kanyang sasakyan. "Ngayon mo malalaman kung gaano kasakit ang mawala ng tahanan sa gitna ng kadiliman." Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Maya na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang hindi kilalang van ang mabilis na lumabas mula sa likurang bahagi ng mansyon at sa loob nito, nakita niya ang isang pamilyar na kulay ng kumot, ang kumot ni Baby Amara. Saan dadalhin ang kanyang anak sa gitna ng pagbagsak ng imperyo ni Adrienne? At sino ang taong nagmamaneho ng sasakyang yon na tila kanina pa naghihintay sa pagkakataong ito? Ang bawat halakhak sa silid na ito ay tila tunog ng basag na kristal, maganda sa pandinig, ngunit bawat piraso ay nakakasugat sa sandaling ito ay humawak sa katotohanan. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na agos na dumadaloy sa isipan ni Maya habang pinagmamasdan niya ang kislap ng mga chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel Alteza. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay sapat na upang malunod ang sinuman sa ilusyon ng tagumpay. Ngunit para kay Maya, ito ay amoy ng isang naghihingalong imperyo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Adrienne, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo na tila ba wala siyang kinakaharap na foreclosure. Sa tabi niya ay si Chantal na nagmistulang reyna sa kanyang pulang gown habang buhat-buhat si Baby Amara para sa mga kumikislap na kamera ng mga paparazzi. Ang sanggol na tila balisa sa ingay at liwanag ay ginagamit lamang bilang isang aksesorya upang ipakita sa buong mundo ang perpektong pamilya
na kanilang binuo mula sa pagnanakaw. Si Doña Remedios naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga matataas na opisyal. Ang kanyang mga tawa ay malakas at puno ng kayabangan. Tila ba nakalimutan na niya ang mga barya na isinabog niya sa paanan ni Maya ilang araw lang ang nakakalipas. Ladies and gentlemen, ang masiglang pahayag ni Adrian sa harap ng mikropono. Tonight, we celebrate not just the expansion of our projects, but the coming of a new partner, ang mahiwagang Madam M, na siyang magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang tunog ng mga palad na nagtatama ay tila isang masakit na kanta para kay Maya. Dahan-dahan siyang lumakad papasok, suot ang isang itim na maskarang ginto at isang gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad, dahilan upang tumigil ang lahat sa kanilang pag-uusap at mapako ang tingin sa kanya. Ang hangin sa silid ay tila biglang naging malamig. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa paligid. Dali-daling lumapit si Adrian kay Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari at pag-asa. Madam M, isang malaking karangalan ang makasama kayo rito. Hinihintay na po kayo ng aming pamilya. Ang bida ni Adrian habang pilit na kinukuha ang kamay ni Maya upang halikan ito. Ngunit bago pa man madampi ang mga labi ni Adrian sa kanyang balat, dahan-dahang iniwas ni Maya ang kanyang kamay. Huwag niyo nang sayangin ang oras sa mga formalidad, Mr. De La Vega. Ang sagot ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang matalim na yelo na dumadaloy sa pandinig ni Adrian. Naparito ako para tapusin ang dapat na matagal na nating tinapos. Napatitig si Adrian sa mga mata ni Madam M sa likod ng maskara. Isang kakaibang kilabot ang naramdaman niya. Isang pamilyar na kislap ng galit na tila nakita na niya noon sa gitna ng isang maulang gabi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at ang kanyang mga palad ay nagsimulang magpawis sa loob ng kanyang guwantes. Madam, ang boses niyo. Ang nauutal na wika ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagdududa. Tila narinig ko na ang boses na yan sa isang taong malapit sa akin. Sa gilid, nakita ni Maya si Doña Remedios na papalapit, may dalang baso ng champagne at isang mapagmataas na ngiti. Ngunit nang makalapit ito at marinig ang boses ni Maya, ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa malaglag ito at mabasag sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng pagkagunaw ng kanilang mundo. Anong ibig mong sabihin, Adrian? Ang tanong ni Maya habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang muka sa lalaking nagtaksil sa kanya. Na ang boses ko ay katulad ng boses ng babaeng iniwan niyo sa kalsada? O ang boses ng babaeng pinagnakawan niyo ng ama? Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang bawat panauhin ay napatitig sa gitna ng entablado. Ang maskara ni Maya ay dahan-dahang naluwag at sa bawat segundong dumadaan, ang katotohanan ay unti-unting lumalabas mula sa anino. Sino ka ba talaga? Ang pasigaw na tanong ni Chantal mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng selos at takot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Ako ang simula ng inyong wakas. Ang bulong niya. Sapat na para marinig lamang ni Adrian. Kilalanin mo ako, Adrian. Kilalanin mo ang asawang itinapon mo. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang kamay upang tanggalin ang maskara. Ngunit bago pa man niya ito, tuluyang maalis. Ang lahat ng ilaw sa ballroom ay biglang namatay. Kasunod ng isang malakas na tunog ng sirena mula sa labas ng hotel. Ang bawat palad na ginamit mo sa pananakit ay magsisilbing saksi sa sarili mong pagbagsak at ang bawat salitang mapanira ay magiging lason na unti-unting lalusaw sa iyong dangal. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hanging umiihip
sa ballroom habang ang mga pulang ilaw ng emergency light ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa paligid. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng malalakas na sirena sa labas, na tila mga hiyaw ng katarungang matagal nang naisantabi. Sa gitna ng madilim na entablado, dahan-dahang tinanggal ni Maya ang kanyang gintong maskara. Nang bumukas ang isang spotlight na nakatutok sa kanya, tumambad ang mukha na hinding-hindi makakalimutan ni Adrian at Remedios. Ngunit hindi na ito ang mukha ng babaeng duguan at basang-basa sa ulan. Ito ang mukha ng isang babaeng may taglay na kapangyarihang kayang bumura sa pangalan ng mga De La Vega sa loob lamang ng isang kisap mata. Maya? Ang tawag ni Adrian ay tila isang paos na bulong. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang kanyang hawak na mikropono ay muntik ng malaglag sa sahig. Hindi ito maaari. Patay ka na. Itinapon ka na namin. Ang itinapon nyo ay ang inyong konsensya, Adrian. Ngunit ang babaeng nasa harap nyo ngayon ay ang may-ari ng bawat hibla ng karpet na kinatatayuan nyo. Ang malamig na sagot ni Maya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa tulong ng mga speakers na muling nabuhay. Lalong naging matindi ang tensyon nang humakbang si Doña Remedios patungo kay Maya. Pilit na pinapanatili ang kanyang mapagmataas na tindig kahit ang kanyang mga labi ay nanginginig na sa takot. Anong kabalastugan ito? Security. Bakit hinahayaan niyo ang baliw na babaeng ito na gambalain ang aming selebrasyon? Palabasin niyo siya. Kaladkarin niyo siya pabalik sa kalsada. Ngunit walang sumunod kay Remedios. Ang mga security guard na dating yumuyuko sa kanya ay nanatiling nakatayo sa likuran ni Maya. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon at ang kanilang mga mata ay nakapako sa kanilang tunay na amo. Ang mga panauhing elite, ang mga kaibigang ipinagmamalaki ni Remedios ay nagsimulang magbulungan, dahan-dahang lumalayo sa matanda na tila ba meron itong nakakahawang sakit. Remedios, tignan mo ang paligid mo, ang pang-uuyam ni Maya habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ang mga taong akala mo ay kakampi mo, sila ang unang tatalikod sa'yo kapag nalaman nilang ang bawat hiyas na suot mo ay galing sa nakaw na yaman ni Don Teodoro. Ang bawat tagay niyo ng champagne ay galing sa perang dapat ay para sa pag-aaral ng anak ko. Sa isang iglap, lumapit ang isang matandang babaeng socialite, ang matalik na kaibigan ni Remedios, at marahas na binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng matanda. How dare you, Remedios? Ginamit mo lang kami para pagtakpan ang maruming pinagmulan nyo. Napakalaking kahihiyan. Ang asik nito bago tinalikuran si Remedios ng tuluyan. Nararamdaman ni Remedios ang bawat tingin ng panghuhusga mula sa mga tao. Ang kanyang mukha ay nagkulay ube. Ube sa tindi ng galit at kahihiyan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manakit. Ngunit wala na siyang boses na pakikinggan ng sinuman. Ang bawat barya na itinapon niya kay Maya noon ay tila bumalik sa kanya sa anyo ng libo-libong mata na nanunuri sa kanyang pagkatao. Samantala, si Chantal ay dahan-dahang umaatras patungo sa exit. Bit-bit ang kanyang mamahaling gown. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas sa lumulubog na barko ni Adrian. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Nanay Ising kasama ang dalawang pulis. Saan ka pupunta, Chantal? Ang tanong ni Nanay Ising. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. May kailangan ka pang ipaliwanag tungkol sa mga dokumentong pinalitan nyo sa ospital. Ang pagnanakaw ng identidad ay isang mabigat na krimen na puno ng kaguluhan ng ballroom nang ang mga sheriff ay formal nang naghain ng utos para sa pagkumpiska ng lahat ng kagamitan sa loob ng hotel na nasa ilalim ng pangalan ni Adrian. Ang mga waiter ay tumigil sa pagsisilbi at ang mga dekorasyong bulaklak ay tila unti-unti nang nalalanta sa gitna ng tensyon. Karma, Remedios. Karma ang tawag dito. Ang huling hirit ni Maya bago tinalikuran ang matandang ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pilit na pinupulot ang kanyang nahulog na tiara na nawalan na ng kinang.
Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong sa kulungan, hindi mo na kailangang mag-alala sa iyong dignidad dahil wala ka na niyon. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, biglang narinig ni Maya ang isang malakas na tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan sa labas. Isang tao ang nakatakas sa gitna ng kaguluhan at dala nito ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng yaman ni Maya. Ang pagluhod mo ba ay dahil sa tunay na pagsisisi o dahil lang sa takot na wala ka ng perang gagastusin para sa susunod mong luho? Ang boses ni Maya ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa naghihingalong dignidad ni Adrian. Nakatayo siya sa likod ng kanyang malawak na mesa sa pinakatuktok ng Alteza Tech, ang mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang likuran ay nagmumukhang mga gintong alikabok, malayo sa madilim at mabahong kalsada kung saan siya itinapon ni Adrian noon. Dahan-dahang pumasok si Adrian sa silid. Wala na ang kislap ng kanyang mamahaling tuksido. Ang kanyang kurbata ay nakalawit, na tila isang bitay, at ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula at puyat. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila tunog ng isang kabaong na dahan-dahang ipinapasok sa hukay. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng dati ay tagapagluto lamang ng kanyang almusal ay siya palang may-ari ng bawat hininga ng kanyang karera. Maya, asawa ko. Ang paos na panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nagkamali ako. Pinatnubayan lang ako ng maling akala ni Mama. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon dahil akala ko ay iyon ang makabubuti sa atin para sa kinabukasan natin ni Amara. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Isang tawang walang halong saya, kundi purong pagkamuhi. Sa atin o para sa'yo? Noong sinabi mong katulong lang ako sa harap ng mga doktor, iniisip mo ba ang kinabukasan ko? Noong hinayaan mong mabulok ako sa ulan habang sariwa pa ang tahi ko, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Lumapit si Adrian at mabilis na lumuhod sa paanan ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng gown ng asawa. Patawad, asawa ko. Patawad. Maari nating simulan muli. Isipin mo ang anak natin. Kailangan ni Amara ng isang buong pamilya. Kaya ko silang talikuran. Si Chantal, si Mama. Basta bumalik ka lang sa akin. Dahan-dahang iniuroong ni Maya ang kanyang paa. Tila ba ang pagdampi ng mga kamay ni Adrian ay isang lason na dapat iwasan. Kinuha niya ang isang kulay ubing folder mula sa kanyang mesa at marahas na inihagis ito sa harap ng mukha ni Adrian. Ang mga papeles ay kumalat sa sahig, naglalaman ng mga bank statement at mga lihim na pakikipag-usap ni Adrian kay Remedios tungkol sa paglustay sa yaman ni Don Teodoro. Hindi lang ako ang tinalikuran mo, Adrian. Tinalikuran mo ang pagkatao mo nang hayaan mong mamatay ang tatay ko sa sama ng loob. Ang bulyaw ni Maya, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa mga luhang ayaw bumagsak. May ebidensya na ako. Ang bawat sentimong ninakaw nyo ni Remedios, ang bawat dokumentong pineke nyo. Sapat na yan para mabulok kayo sa bilangguan habang buhay. Napaupo si Adrian sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang huling baraha na inaasahan niyang magliligtas sa kanya, ang emosyonal na pagmamanipula kay Maya, ay tila naging abo sa harap ng katotohanan. Napagtanto niya na ang babaeng minahal niya noon ay matagal na niyang pinatay, at ang nasa harap niya ngayon ay ang hustisyang handang lumamon sa kanya. Ngayon, Adrian, lumabas ka na. Ang malamig na utos ni Maya habang nakatalikod na sa kanya. Huwag mong dungisan ang opisina ko ng iyong mga kasinungalingan. Sa labas, naghihintay na ang mga awtoridad na magdadala sa iyo sa nararapat mong kalagyan. Nabalik lamang ang katahimikan ng marinig, ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabibigat na hakbang ng mga pulis na pumasok upang pusasan si Adrian. Walang nagawa ang lalaki kundi ang umiyak ng tahimik habang kinakaladkad palabas.
Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Maya, mabilis na pumasok si Nanay Ising sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Miss Maya, ang monitor sa nursery, nawawala si Baby Amara. At ang sasakyan ni Chantal, nakitang mabilis na lumabas ng subdivision patungo sa highway. Ang puso ni Maya ay tila tumigil sa pagtibok. Ang tagumpay na kanina lang ay lasang matamis, ay biglang naging mapait na tanso sa kanyang bibig. Nakatakas si Chantal at dala nito ang kaisa-isang hiyas na higit pa sa lahat ng bilyon ni Maya. Kung hindi ko makukuha ang yaman niyo, titiyakin kong mamumuhay kayo sa impyernong ginawa ko. Ang mga salitang ito ay tila laso na binibigkas ni Chantal habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang pulang sasakyan sa madilim at maputik na kalsada papunta sa isang lumang bodega sa labas ng bayan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mamahaling makeup ay hulas na dahil sa pawis at luha ng pagkabigo. Sa likurang upuan, nakahiga si Baby Amara sa loob ng kanyang maliit na basket. Ang bata ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang boses ay paos na dahil sa takot at gutom. Ngunit para kay Chantal, ang iyak na yon ay hindi isang tunog na dapat kalingain, kundi isang alas na gagamitin niya upang pabagsakin ang babaeng sumira sa kanyang mga pangarap. Tumahimik ka nga. Kung sana'y hindi ka ipinanganak ng hampas lupang ina mo, hindi sana nangyayari sa akin to. Ang marahas na sigaw ni Chantal, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inihinto niya ang sasakyan sa harap ng isang kinakalawang na gate. Ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Dinala ni Chantal ang basket sa loob ng madilim na gusali. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabaliw. Ibinaba niya ang sanggol sa isang lumang mesa at mabilis na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Maya. Sa opisina ng Alteza Tech, ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Maya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang ulat ng mga tauhan. Nang tumunog ang kanyang telepono, hindi na siya nagatubiling sagutin ito. Hello? Chantal? Nasaan ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin. Ang sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon ng isang inang handang gawin ang lahat. Relax, Madam O dapat ba kitang tawaging Maya, ang kawawang asawa? Ang mapang-asar na sagot ni Chantal mula sa kabilang linya. Maganda ang baby mo, Maya. Sayang lang at hindi na siya makakaramdam ng init ng mansyon na ipinagdamot niyo sa akin. Ano ba ang gusto mo, Chantal? Pera, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Ipapalipat ko sa pangalan mo ang mga account ko sa Switzerland. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Maya, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ko na kailangan ng pera niyo na puno ng sumpa. Gusto ko lang makita kung gaano kakaduwag. Ang tawa ni Chantal ay tila isang demonyong nagdiriwang. Pumunta ka rito sa lumang bodega sa San Isidro. Ikaw lang mag-isa. Kapag may nakita akong pulis, sisiguraduhin kong hindi na magigising ang anak mo. Bago pa man makasagot si Maya, namatay na ang linya. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila bumibingi. Dahan-dahang pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha. Ang panandaliang kahinaan ng isang ina ay biglang napalitan ng isang malamig at mapanganib na determinasyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay tila naghuhudyat ng isang digmaan na hindi matatapos hanggat hindi niya nakukuha ang katarungan. Miss Maya, hindi po ligtas na pumunta kayong mag-isa. Hayaan niyo kaming sumama. Ang pakiusap ni Nanay Ising habang pilit na humahabol sa kanya. Hindi na ito laban ng kumpanya, Nay Ising. Laban ito ng isang ina. At walang sino man ang maaring humarang sa isang inang inagawan ng anak. Ang matigas na sagot ni Maya. Sa lumang bodega, nakatingin si Chantal sa umiiyak na sanggol. Isang kakaibang ngiti ang sumilay
sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang kinukuha ang isang galon ng gasolina na nakatabi sa sulok. Kung hindi siya maaaring maging reyna, mas mabuti pang tupukin na lamang ang buong kaharian kasama ang mga tagapagmana nito. Nabalik ang kanyang atensyon nang marinig ang bigla at malakas na pagbukas ng pinto ng bodega. Tila sumabay ang hangin, marahas na pumasok sa loob, kasabay ng presensya ng isang babaeng puno ng determinasyon. Sa paraan ng kanyang pagdating, malinaw ang layunin. Handa siyang gawin ang lahat para ipaglaban ang sarili niyang dugo at laman. Kahit pa humantong iyon sa sukdulan. Ang amoy ng gasolina ay tila laso na sumisingaw sa hangin, ngunit mas matapang ang amoy ng takot na nanggagaling kay Chantal nang makita niya ang mukha ng babaeng akala niya ay kaya niyang sindakin. Dahan-dahang humakbang si Maya, papasok sa madilim na bodega. Ang kanyang mga mata ay tuwirang nakapako sa maliit na basket na nakapatong sa isang kinakalawang na mesa. Walang pulis, walang mga bodyguard, tanging isang inang handang hubarin ang lahat ng kanyang pagkatao para sa kanyang anak. Huwag kang lalapit. Ang matinis na sigaw ni Chantal habang mabilis na inilapit ang isang nakasinding lighter sa sahig na basang-basa ng gasolina. Ang kamay nito ay nanginginig at ang paningin ay nanlilisik sa isang halo ng kabaliwan at desperasyon. Isang hakbang pamaya at sisiguraduhin kong sabay tayong magiging abo. Tumigil si Maya sa paglalakad. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ngunit pinanatili niyang malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Anong gusto mong patunayan, Chantal? Na kaya mong pumatay ng inosente para makaganti sa lalaking ginamit ka lang din? Ang mahinahong tanong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang malambot na hangin na pilit pinapakalma ang isang nag-aapoy na bagyo. Ginawa niya akong reyna. Binigyan niya ako ng lahat. Hanggang sa dumating ka at sinira ang mga plano namin. Bulyaw ni Chantal. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng maitim na marka sa kanyang pisngi. Sana hinayaan mo na lang kaming ituloy ang buhay namin. Isang buhay na itinayo mula sa nakaw at panlilinlang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang coat at inihagis ito sa sahig. Ipinapakita na wala siyang dalang kahit anong sandata. Tignan mo ang sarili mo, Chantal. Akala mo ba, minahal ka ni Adrienne? Ginamit niya ang tiyan ko para magkaroon ng tagapagmana na magagamit niya kay Remedios at ginamit ka niya bilang palamuti para ipagmalaki sa mundo na may asawa siyang maganda at elitista. Pareho lang tayong biktima ng kasakiman ng pamilyang yon. Ang mga salita ni Maya ay tila mga karayom na bumaon sa isipan ni Chantal. Ang kamay na may hawak ng lighter ay bahagyang bumaba. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama si Maya. Naalala niya kung paano siya madaling tinalikuran ni Adrienne nang magsimulang magkaproblema sa pera. Habang nakikita ni Maya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kaaway, dahan-dahan siyang umusad ng isang hakbang. Bawat galaw niya ay kalkulado, nakatuon lamang sa iyak ng kanyang anak na patuloy na naghahanap ng yakap. Ang pag-amin na sa likod ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan, siya ay isang ina na handang makipag-usap kahit sa demonyo para lamang mailigtas ang kanyang anghel. Ibigay mo na sa akin si Amara, Chantal. Tumakbo ka na. May sasakyan sa labas at may pera sa loob ng compartment. Umalis ka sa bansang ito at magsimula ng bagong buhay. Hindi ko nahahabulin ang mga nagawa mo. Ang malumanay na alok ni Maya, ibinibigay ang huling pagkakataon para sa kaligtasan nilang lahat. Tumingin si Chantal sa umiiyak na sanggol, pagkatapos ay kay Maya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagkatalo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang lighter sa isang tuyong bahagi ng semento at umatras mula sa mesa. Kunin mo na ang anak mo at isumpa ko ang araw na nakilala ko si Adrienne. Ang bulong nito, bago mabilis na tumakbo palabas ng bodega, tuluyang tinakasan ang anino
ng kanyang sariling mga kasalanan. Halos mapaluhod si Maya nang mabilis niyang yakapin ang basket. Binuhat niya si Baby Amara at idinikit ng mahigpit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng katawan ng kanyang anak, ang munting hininga nito sa kanyang leeg na tila pilit na pinupunan ang mga buwang na wala sa kanila. Ang mga luha ni Maya ay walang patid na bumagsak, mga luha ng matinding pasasalamat na sa wakas, hawak na niya ang kanyang mundo. Ngunit ang kaligtasan nila ay pansamantala lamang. Sa labas ng bodega, isang malakas na tunog ng pagtama ng sasakyan ang umalingaw-ngaw. Paglabas ni Maya, nakita niya ang sasakyan ni Chantal na bumangga sa isang malaking puno hindi kalayuan, umuusok at tila walang buhay ang nasa loob. Ang karma, tila isang mabilis na hangin, ay hindi na naghintay ng kinabukasan para singilin ang mga nagkasala. Mahigpit na niyakap ni Maya ang kanyang anak. Isinubsob ang mukha nito sa kanyang balikat upang hindi makita ang karumaldumal na tanawin. "Tapos na, anak. Ligtas ka na," ang bulong ni Maya habang naglalakad palayo sa madilim na nakaraan. May mga bilangguan na gawa sa bakal at semento, ngunit ang pinakamasakit na rehas ay ang ginawa mula sa sariling kasakiman, ang mga pader na unti-unting kumikitil sa kalayaan at dangal ng isang tao. Ang mga salitang ito ay tila nakaukit sa isipan ni Doña Remedios habang nakaupo siya sa malamig na silyang bakal sa loob ng istasyon ng pulisya. Wala na ang kanyang mamahaling bestida, wala na ang mga kumikislap na hiya sa kanyang leeg. Ang kanyang buhok, na dati ay maayos na nakapusod, ngayon ay magulo at tila sumasalamin sa kanyang wasak na pamumuhay. Sa kabilang kwarto ng investigasyon, si Adrian ay nakaharap sa mga dokumentong tila mga multong nagbalik upang singilin siya. Mga pekeng kontrata, listahan ng mga perang ninakaw mula sa Altesa Tech, at ang mismong record ng ospital na binayaran nila upang burahin ang pangalan ni Maya bilang ina. Ang bawat pahina ay isang pako na nagbabaon sa kanya sa habang buhay na pagkabilanggo. "I deny mo man, Mr. De La Vega, nasa amin ang testimonya ng doktor at ng mga tauhan mo. Pagnanakaw, pandaraya at kidnapping. Hindi na kayo makakalabas dito." Ang malamig na pahayag ng investigador habang inilalapag ang huling piraso ng ebidensya. Ang confession video na iniwan ni Chantal sa kanyang telepono bago ito maaksidente. Napatitig si Adrian sa larawan ng kanyang wasak na buhay. Ang lahat ng pagpapanggap niya, ang kanyang ambisyon na umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pandaraya, ay nauwi sa isang maliit, walang hanging selda. Naisip niya si Maya, ang babaeng minahal siya kahit wala siyang maipagmalaki, ang babaeng itinapon niya sa ulan pabor sa isang kasinungalingan. Isang mapait na luha ng huling pagsisisi ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Samantala, sa labas ng presinto, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Si Maya, na nakasuot ng simpleng puting damit, ay tahimik na naglalakad palabas habang buhat-buhat si Baby Amara na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Ang hangin ng umaga ay sariwa, tila naglilinis sa mga sugat ng nakaraan. Nang makita siya ni Remedios mula sa likod ng salamin ng istasyon, pilit na tumayo ang matanda at ikinampay ang kanyang mga nanginginig na kamay. "Maya, Maya, parang awa mo na. Kausapin mo ang mga pulis. Kami ang pamilya ng anak mo. Huwag mo kaming hayaang mabulok dito." Ang sigaw nito, ang boses ay puno ng desperasyon, na tila ba nakalimutan na niya ang mga panahong tinawag niyang hampas lupa ang babaeng hinihingan niya ngayon ng tulong. Huminto si Maya ngunit hindi siya lumingon. Humigpit ang yakap niya sa kanyang anak, hindi dahil sa takot, kundi bilang isang proteksyon laban sa lason na sinusubukan pang ihasik ni Remedios. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng sarili nilang dugo sa kalsada. Remedios, ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng buhay. Ang tahimik na tugon ni Maya
sa kanyang isipan, sapat na upang tuluyang putulin ang anupamang koneksyon nila sa mga taong yon. Habang naglalakad palayo si Maya, naramdaman niya ang init ng araw na dumadampi sa kanyang balat. Ang kumpanyang muntik ng gumuho ay muli niyang naibangon. Ang yaman na kinuha sa kanila ay nabawi. Ngunit higit sa lahat, nasa kanyang mga bisig ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mabibili ng kahit na sinong bilyonaryo. Miss Maya, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo sa airport. Ang malumanay na bati ni Nanay Ising na nakatayo sa tabi ng isang simpleng van na malayo sa marangyang sasakyan na ginagamit nila noon. Isang tipid at totoong nangiti ang sumilay sa labi ni Maya. Salamat, Nay. Panahon na para magsimula tayo sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa ating yaman, kundi sa ating mga puso. Ngunit habang isinasara ni Maya ang pinto ng sasakyan, isang maliit na detalye ang nakatawag ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng kanyang dashboard, may isang maliit na palumpon ng mga ligaw na bulaklak, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama, at ang bulaklak na palaging ibinibigay sa kanya ng isang batang lalaki noong bata pa siya sa probinsya. Sino ang nag-iwan nito roon? At anong bagong kabanata ang naghihintay sa kanya? Ang paghilom ay hindi nangangahulugan na nawala na ang sugat. Ito ay pagtanggap na ang peklat ay bahagi na ng iyong kwento, ngunit hindi na ito ang humuhubog sa iyong pagkatao. Ang kaisipang ito ay tila isang malambot na hangin na dumadampi sa balat ni Maya habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa isang tahimik na probinsya sa Palawan. Sa kanyang harapan ay ang malawak at asul na karagatan. Ang mga alon nito ay tila naghuhugas sa lahat ng alikabok ng kanyang nakaraan. Lumipas ang isang buong taon mula nang iwan nila ang gulo ng Manila at ang mga mapanlinlang na ilaw ng Alteza Tech. Si Maya, na dating kinatatakutan bilang Madam M, ngayon ay kilala lamang sa bayan bilang Ate Maya, isang simpleng babaeng nagpapatakbo ng isang maliit na pampublikong aklatan at nagtuturo ng paggawa ng mga handicrafts sa mga solong ina. Ang kanyang mga kuko ay walang kulay at ang kanyang buhok ay laging nakatali. Ngunit ang kislap ng kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng brilyante na minsan niyang isinuot. Sa loob ng bahay, umaalingaw-ngaw ang matinis na tawa ni Baby Amara, na ngayon ay masigla nang naglalakad habang inaalalayan ni Nanay Ising. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang patunay na ang pag-ibig na itinanim ng tama ay laging mamumulaklak kahit sa ibabaw ng mga abo ng pagkawasak. Dahan-dahang tumayo si Maya nang makita ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na naglalakad sa tabing dagat papunta sa kanilang bahay. Siya ay may dalang isang maliit na kahoy na inukit sa hugis ng isang ibon at sa kanyang muka ay ang isang ngumangiti na tila hindi na bago ng panahon. Siya si Gabriel, ang kababata ni Maya na nag-iwan ng mga ligaw na bulaklak sa kanyang sasakyan noong araw na lisanin nila ang Manila. Akala ko ba ay abala ang pinakamagaling na arkitekto ng Maynila sa paggawa ng mga nagtataasang gusali. Ang nakangiting bati ni Maya habang papalapit ang lalaki. Isang mainit na tawa ang kumawala kay Gabriel. Mas gusto kong magtayo ng tahanan kaysa sa mga gusali, Maya. Lalo na kung ang tahanang yon ay para sa mga taong pinakamahalaga sa akin. Ang banayad niyang sagot habang iniaabot ang inukit na ibon. Para kay Amara. Para malaman niya na palagi siyang malayang lumipad, ngunit mayroon siyang pugad na laging uuwian. Ang puso ni Maya ay dahan-dahang napuno ng isang kakaibang init. Matagal na niyang isinara ang pinto ng kanyang puso dahil sa matinding pagkakanulo ni Adrian. Ang tiwala niya sa pag-ibig ay tila naging isang basag na baso na mahirap nang buuin. Ngunit sa piling ni Gabriel, walang pressure. Walang matatamis na pangakong pilit, kundi tahimik na presensya at pagkalinga. Ang tunay na definisyon ng kilig na hindi nagmumula sa hawak, kundi sa pagrespeto at paghihintay. Salamat, Gabriel, sa pag-unawa at sa
Paghihintay ng tahimik. Ang mahinang bulong ni Maya, ang kanyang mga mata, ay nagpapakita ng labis na pasasalamat. Hindi nagmamadali ang tunay na pag-ibig, Maya. Handa itong maghintay hanggang handa ka ng muling tumingin sa bituin ng walang takot. Ang sagot ng lalaki habang magkatabi silang nakatingin sa papalubog na araw. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantalang naantala nang lumapit si Nanay Ising, bitbit ang isang sulat. Miss Maya, may nagpadala nito mula sa bilibid galing kay Adrienne. Ang nangiti sa labi ni Maya ay dahan-dahang nawala. Tinitigan niya ang kupas na brown na sobre. Alam niyang ito na ang huling anino ng kanyang nakaraan. Bubuksan ba niya ito upang pakinggan ang huling hihibla ng nakaraan o tuluyan na niya itong isusunog upang formal nang tapusin ang kabanatang yon ng kanyang buhay? Ang apoy ay hindi lamang nanunupok. Ito rin ay nagbibigay ng liwanag sa madidilim na sulok ng ating nakaraan upang tuluyan na nating makita ang daan patungo sa bukas. Ang kaisipang ito ay tila isang banal na katotohanan habang pinagmamasdan ni Maya ang maliit na liyab ng kandila sa kanyang harapan. Hawak niya ang liham mula kay Adrienne, ang huling hibla ng lason na nagmula sa madilim na selda ng bilibid. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang sobre. Ang sulat kamay ni Adrienne ay magulo at tila nanginginig. Malayo sa mapagmataas na pirma nito sa mga pekeng kontrata noon. Binasa ni Maya ang bawat salita nang walang galit, kundi may halong matinding awa. Humihingi si Adrienne ng tawad. Inamin nito ang lahat ng pagkakamali, ang bawat pananakit, at ang katotohanang hanggang sa huli ay hindi nito kayang harapin ang sariling anino. Sinabi rin nito na si Doña Remedios ay unti-unti nang nawawala sa sariling kaisipan sa loob ng correctional. Palaging tinatawag ang pangalan ng yaman at dangal na matagal na nilang winakasan. Patawad, Maya. Sana sa paglaki ni Amara, huwag mong hayaang maging katulad ko siya. Ang huling linya ng sulat na tila isang hikbi sa gitna ng katahimikan. Isang malalim na hinhika ang pinakawalan ni Maya. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng papel sa apoy ng kandila. Pinanood niya ang unti-unting paglamon ng dilaw na liyab sa mga salita ng pagsisisi. Ang bawat abo na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala na isa-isang napuputol mula sa kanyang mga bukong-bukong. Wala nang galit, wala nang pait, tanging ang malinis na espasyo para sa isang bagong simula. Tapos na, Adrienne. Malaya ka na sa aking puot at malaya na rin ako sa iyong alaala. Ang mahinang bulong ni Maya habang hinihipan ang huling usok ng nasunog na papel. Nabalik ang kanyang atensyon sa labas nang marinig ang masayang sigaw ni Gabriel mula sa dalampasigan. Maya! Amara! Halika na kayo rito. Ang ganda ng sunset. Dali-daling lumabas si Maya ng bahay. Ang buhangin ay mainit at tila humahalik sa kanyang mga talampakan. Nakita niya si Gabriel na karga-karga si Amara, habang ang bata ay pilit na inaabot ang lumilipad na saranggola sa himpapawid. Ang bawat halakhak ni Amara ay tila isang himig ng tagumpay, isang patunay na ang munting ibon ay nakaligtas sa bagyo at handa nang lumipad sa ilalim ng maliwanag na langit. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Maya at inabutan ito ng kamay. Ang paghawak ni Gabriel ay hindi mapilit. Ito ay malumanay, tila isang pangakong laging naroroon sa oras ng pangangailangan. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila habang pinagmamasdan ang langit na nagkukulay, kahel at lila. Handa ka na ba para sa bukas, Maya? Ang banayad na tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may labis na paghanga at pagrespeto. Handa na ako, Gabriel. Higit pa sa handa. Ang sagot ni Maya habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Wala nang takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang yaman ng Alteza ay naroon pa rin, ngunit ginagamit na niya ito upang magbigay ng pag-asa sa iba, malayo sa pagmamataas na minsan niyang kinamuhian.
Ang pag-ibig na nararamdaman niya ngayon ay hindi na isang obligasyon o isang bitag, kundi isang malayang pagpili na maging masaya. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, hinarap ni Maya ang bukas ng may ngiti. Isang bagong simula na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong dilim ng nakaraan. Ang kwento ng kanyang paghihirap ay natapos na at ang kabanata ng kanyang tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. 5 taon na ang lumipas mula nang matapos ang ulan ng paghihirap sa buhay ni Maya. Ang mga alaala ng malamig na ospital at ang malupit na pagpapalayas sa kanya ay tila naging mga pahina na lamang ng isang lumang libro na bihira na niyang buklatin. Bago tuluyang isara ang kabanata ng nakaraan, pinili ni Maya na bisitahin si Adrian sa huling pagkakataon sa loob ng selda. Gusto niyang harapin ang multo ng kanyang kahapon nang walang pag-aalinlangan. Sa harap ng malamig na rehas, nakita niya ang lalaking minsang sinamba niya. Ngayon ay isang anino na lamang na inuubos ng sariling kasakiman. Nang lumuhod ito at magmakaawa ng kapatawaran, isang banayad na ngiti ang isinukli ni Maya. "Pinapatawad na kita, Adrian." Ang malumanay niyang wika. Ang boses ay walang bahid ng galit o puot. Hindi upang bigyan ka ng pag-asa o balikan ang nakaraan, kundi upang tuluyan ko nang palayain ang sarili ko mula sa tanikala ng sakit. Binibigyan kita ng kapatawaran at kinukuha ko naman ang aking ganap na kalayaan. Sa kanyang pagtalikod, naiwan si Adrian sa dilim habang si Maya ay lumakad patungo sa liwanag. Tuluyan ng pinutol ang huling sinulid ng kalungkutan. Ngayon, sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Palawan, natagpuan ni Maya ang tunay at walang hanggang kapayapaan. Wala na siyang kailangang patunayan sa mundo. Ang Alteza Tech ay patuloy na lumalago sa Maynila. Ngunit ang puso ni Maya ay nakatuon sa kanyang foundation na nagbibigay ng masisilungan at kabuhayan sa mga inabusong asawa at mga inang walang matakbuhan. Naramdaman niya ang mainit at magaspang na palad ni Gabriel na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Magkatabi nilang pinapanood si Amara, na ngayon ay isang masiglang batang 5 taong gulang na, habang malayang nagtatakbo at naghahabol ng mga paru-paro sa tabing dagat. Wala nang takot, wala nang pagpapanggap. Ang pag-ibig ni Gabriel ay tila isang matibay na puno na nagbibigay ng lilim sa kanyang mag-ina, isang pag-ibig na hindi nang aangkin kundi nag-aalaga. Kung mayroon mang aral na iniwan ang paglalakbay na ito, iyon ay ang katotohanang ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigaw. Hindi ito nasusukat sa dami ng ginto o sa lakas ng pananakot. Ang tunay na lakas ay makikita sa lalim ng pasensya ng isang babae at sa tatag ng puso ng isang ina na handang bumangon mula sa sariling pagkawasak. Ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng katapangan. At higit sa lahat, gaano man kalamig ang ulan at kadilim ang gabi, palaging may bagong umaga para sa mga pusong hindi sumusuko sa kabutihan. Ang pananahimik ni Maya noon ay hindi pagpapatalo, kundi isang paghahanda para sa isang napakagandang pag-usbong. Ngayon, ang reyna ng silensyo ay hindi na nagtatago. Siya ay malaya, buo, at higit sa lahat, tunay na lumiligaya.